Nakabibingi ang ingay sa resto bar na kinaroroonan ni Vanessa ng mga sandaling iyon. Tila walang pakialam sa mundo na sinasabayan niya ng pagsayaw ang pumapailan lang na tugtog. Hindi siya nakaramdam ng pagod sa kabila ng nainom niyang alak. Nang tumingala siya at makita ang umiikot at nag-iiba-ibang kulay ng mga ilaw, ay saka lamang siya nakaramdam ng pagkahilo. Lasing na siya. Ilang kupita na ng tekila ang nainom niya. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang lalaking kabilang sa grupong nagpakilala sa kanila. Gwapo ito ngunit pinapangit ng kakaibang ayos. Namumula na ang mga mata ng lalaki. May isa itong hikaw sa tenga. Maluwag ang suot na damit. Inabutan pa siya nito ng isang kupita na may lamang alak. "I think I'm drunk!" Malakas na sabi niya na naisa nang tumanggi sa inaabot nito. "What?" Malakas ding tanong ng lalaki. Palibhasa ay halos hindi sila magkarinigan. "I said, lasing na ako." "No, hindi ka palasing." Nakangising giit nito. "Come on, let's drunk." Umiikot na ang mga paningin ko. Sabi pa niya na tumigil na sa pagsasayaw. "All right." Sumilay ang makahulugang ngiti sa mga labi ng lalaki. "Let's get out of here." Hinawakan siya nito sa braso at iginiya patungo sa pintuan ng resto bar. Hindi na rin siya napansin ng mga lasing at nagkakasiyahan niyang mga kaibigan na kinabibilangan ni Carol. "Teka," sabi ng lalaki. I forgot to say goodbye to my friends. You stay here, okay? Babalikan kita." "Okay." Nang bumalik ito sa dance floor ay naiwan siyang nakasandal sa dingding. Patuloy na umiikot ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay matutumba na siya. Pumikit si Vanessa. Nang muling dumilat ay nakita niya ang isang lalaki. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Sa una ay malabo ang mukha nito. Ngunit nang magtagalay, malino na niyang naaaninag ang gwapong mukhang iyon ni Miguel. Walang sabi-sabing hinila siya nito palabas ng lugar na yon. "Let me go!" Pilit niyang inagaw ang kamay mula rito. "Ano ba? May hinihintay ako!" Wala pa ring salitang isinama siya nito hanggang sa sasakyan nito at pilit na pinasakay sa front seat. Nagmamadali na rin itong sumakay ng driver seat at pinasibad ng mabilisang sasakyan. Wala siyang dalang kotse ng gabing iyon dahil dinaanan lang siya ni Carol sa kanila at sa kotse siya nito sumakay. "Pwede ba?" Inis niyang sabi na pilit pinaglalabanan ng naramdamang pagkahilo. Medyo nabawasan iyon nang makalabas siya ng resto bar. "Ibalik mo ako sa resto bar. May naghihintay sa akin dun." "Sino? Ang lalaki mo?" Sa wakas ay sagot ni Miguel. "Yung lalaki na yon na hindi ko maintindihan kung anong style, ha?" Sukat sa narinig ay napangiti siya. "Nagsiselos ka, no?" Namumungay ang mga matang tanong ni Vanessa. "No!" Tila napikong sagot ni Miguel. "I want you to know na ginagawa ko ito dahil sa pakiusap ng parents mo. Sinabi nila sa akin kung saan ka madalas dinadala ng mga pasaway mong barkada, kaya naisipan kong pumunta dito. If not, hindi ako mag-aaksaya ng panahong pumasok sa isang magulong lugar katulad ng pinagkitaan ko sa'yo. For God's sake, Vanessa, you're not a teenager anymore. Hindi ka na bata." "Huwag mo nga akong idamay sa kaseryosohan mo." Naglaho ang ngiti sa mga labing singhal ng dalaga. "Palibhasa, baduy ka. You don't even know the meaning of fun. You're young, but you look like an old man dahil masyado kang seryoso." "At ikaw?" Tumingin ito sa kanya. "Tignan mo nga yung ayos mo. Daig mo pa ang mababang babae." "Mababang babae?" Nanlalaki ang mga matang dugtong ni Vanessa. "Is that what you're trying to say?" Ibinalik ni Miguel ang paningin sa daan. Kasabay niyon ay lalo pa nitong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Palibhasa ay hating gabi na, kaya malinis na ang daan. "Will you stop the car?" Pagkaraay saad ng dalaga. "Bababa ako. Hindi pa tapos ang happenings namin ng mga barkada ko." "I'm taking you home." Mariin itong sagot. "Nangako ako sa mama at papa mo." "I don't want to go home." "You're going home, Vanessa." Nagtaka si Miguel sa biglang pananahimik niya. Nang sulyapan siya nito, ay nakatungong sapu-sapu na niya ang ulo. Maya-maya ay bibig naman niya ang biglang naharangan. "Wait, ihinto ko ang kotse." Naalarmang sabi ni Miguel, nawaray na tunugan ang nais niyang gawin. Ngunit bago pa nito tuluyang naitigil ang sasakyan, ay nasuka na siya sa sahig ng kotse nito. "Pasaway ka talaga!" Lalong naaburidong saad nito. "Oops, sorry." Pagkasabi niyon ay sumandal na si Vanessa sa backrest ng car seat
at hindi na napigilan ng antok na agad na nakatulog. Iiling-iling na pinagpatuloy ni Miguel ang pagmamaneho. Tiniis nito ang hindi kanais-nais na amoy ng sasakyan. Nang iparada ni Miguel ang sasakyan sa tapat ng mansyon ng dalaga, ay nagkunwari si Vanessa na tulog pa rin. Wala ang mga magulang niya dahil may mahalagang appointment na pinuntahan, ayon sa isang maid. Pinangko siya ni Miguel at dinala hanggang sa silid niya. Nang ibaba siya nito sa kama niya, ay saka siya gumising. Kinabig niya ito at mariing hinalikan sa mga labi. Hindi pa nakontento. Kinagat niya pa ang mga labi nito. Ouch! Saad ng dalaga. Hindi niya inaasahan nang muli siya nitong binuhat at ibinaba sa bathtub. Pagkatapos ay binuksan nito ng malakas ang shower. Napatili ang dalaga ng malakas sa lamig ng tubig na wala ang kalasingan niya. Kumalat sa mukha niya ang itim na eye makeup niya. How dare you! Sigaw niya. Tumawa naman si Miguel sa nakitang itsura niya. You look like a witch, you know? Sinulyapan niya ang sarili sa salaming nakapaligid sa kanila. Pakiwari niya ay siya na ang pinakapangit na babae sa buong mundo. See? Nangiinis na sabi ni Miguel. Sa sobrang inis ay sinabuyan niya ito ng tubig. Hindi ito nakaiwas. Nagmistula itong isang manok na naligo sa ulan. Pinagtawanan niya ang binata bilang ganti. Inabot nito ang face towel sa kinasasampayan niyon at walang sabi-sabing ipinahid sa mukha niya upang alisin ang duming iniwan ng makapal na makeup. Pagkatapos ay inalis nito ang itim na jacket na nakapatong sa suot nitong pang-itaas. What are you doing? Formal na tanong niya nang maramdamang inaalis nito ang butones ng suot niyang miniskirt. Paliliguan kita para mawala ang dumi dyan sa katawan mo. Tila wala sa loob na sagot ni Miguel. Paliliguan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Vanessa. Saka lamang ito parang natauhan nang masalubong ang makahulugan niyang mga tingin. Sukat doon ay mabilis siya nitong tinalikuran. Ayusin mo ang sarili mo. Pagkuway seryoso nitong saad bago lumabas ng bathroom. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis sa ginawa nito. Nang lumabas si Vanessa sa bathroom ay nakasuot na siya ng robe. Nalungkot siya nang makitang wala na si Miguel. Nararamdaman pa niya ang tama ng alak sa kanyang katawan, ngunit hindi na katulad kanina. Kahit papaano ay alam na niya ang mga nangyayari. Kumuha siya ng damit pantulog sa closet at ibinaba sa kama. Pagkatapos ay inalis niya ang suot na roba. Sa aktong iyon ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel na may dalang tasa ng mainit na kape. Napamulagat ito nang makita ang ayos niya. Tarantang inabot naman niya ang roba at dali-dali iyong isinuot. Hindi ka ba marunong kumatok? Inis niyang tanong pagkatapos. Uminom ka ng mainit na kape para mawala yung kalasingan mo. Formal nitong sagot na hindi pinansin ang sinabi niya. Ibinaba nito ang tasa ng kape sa ibabaw ng study table. What is this for again? Nakataas kilay niyang tanong habang sinusuklay ang hanggang balikat na buhok sa harap ng dresser. May malaking kapalit na naman ba ang pagsunod mong ito sa kagustuhan ng mama't papa? Hindi ito sumagot. Lumabas ito ng silid. Naiwan siyang nakatitig sa pintuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay inabot na niya ang tasa at ininom ang laman niyon. Wari nakikita pa niya roon ang gwapong mukha ni Miguel. Kinabukasan ng gabi ay inimbita ng mag-asawang Castillo si Miguel na mag-dinner sa mansyon ng mga ito. Nang pumanaog ng hagdan si Vanessa, ay naratnan niya ang binata sa living room, nakausap ng kanyang mga magulang. Dito magdi-dinner si Miguel, iha. Nakangiting anunsyo ng kanyang mama. Aalis ka pa ba? Formal niyang tinapunan ng tingin ng binata. Alam niyang hindi bukal sa kalooban nito ang pagbisita sa mansyon nila. Maaaring may kapalit iyon o sadyang hindi lang nito matanggihan ang request ng kanyang mga magulang. Ano man ang rason, nangako siya sa sarili na hindi na muling magpapadala sa kanyang damdamin. Hindi na siya magpapakahibang sa isang Miguel del Madrid. May lakad kami ng mga kaibigan ko. Walang kangiting-ngiting sagot niya. Nahuli niya ang minsang pagsulyap nito sa kanya at pagkunot nito ng noo. Batid niyang hindi na naman nagustuhan ni Miguel ang nakitang itsura niya. Katulad kagabi ay itim na ragsuit ang suot niya, makapalang makeup sa kanyang muka, at may naglalakihang alahas sa kanyang katawan. Bakit hindi ka muna sumalo sa dinner, anak? I'm in a hurry. Pagkasabi niyon ay walang paalam na iniwan na niya ang mga ito. What shall we do? Nag-aalalang tanong ni Don Victor. Sa bawat gabing lumalabas si Vanessa ng bahay ay natatakot ako. Balisang sabi ni Doña Maria habang magkasalikop ang mga kamay.
She's not safe with her friends. Balita ko'y kung ano-ano raw ang bisyo ng iba roon. Oh God, I really don't know how to stop her, Miguel. Habang pinipigilan namin siya, ay lalo naman siyang nagmamatigas. May ilang sandaling nanatiling tahimik ang binata. Pagkaraan ng ilang sandali ay bigla na lamang itong tumayo. Aalis ka na rin ba? Tanong ng Donya. Susundan ko ho si Vanessa. Seryoso na saad ni Miguel. Inihinto ni Vanessa ang kanyang sasakyan sa isang overlooking site sa Antipolo. Iyon ang meeting place na sinabi ni Carl sa kanya sa telepono para maiba naman raw ang atmosphere. Wala pa ang grupo nang dumating siya. May malalapit na restaurant siyang natatanaw, ngunit minabuti niyang manatili sa sasakyan. Nang mainip siya ay lumabas na siya at nakahalukip-kip na naupo sa harapan ng sasakyan. Hi! Nagulat si Vanessa nang marinig ang tinig na yon. Hindi niya alam kung bakit may nabuhay na kaba sa kanyang puso nang makita ang lalaking nakipagkilala sa kanya sa resto bar. Remember me? Tanong nito. Umiling siya. Paano'y hindi naman niya talaga matandaan ang pangalan nito dahil lasing siya nang magpakilala ito. Besides, hindi niya tinatandaan ang mga pangalan ng mga taong hindi siya interesado. Ben, muling pakilala nito. Ang bilis mo namang makalimot. Dapat ay magkasama pa nga tayong aalis kagabi, pero basta ka na lang nawala. Napabuntong hininga ang dalaga. Lihim siyang nagpasalamat dahil dumating si Miguel kagabi. Kung hindi ay baka wala siyang kamalay-malay, nakasama na pala niya ang lalaking ito, na itsura pa lang ay hindi na mapagkakatiwalaan. Why are you here? Pagkuway tanong niya. Sheila invited me last night. Umupo ito sa tabi niya. Bahagya siyang napausog palayo rito. Actually, hindi lang ako. Marami kami. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Maganda dito, no? A perfect place for the two of us. I want to know you better, Vanessa. Honestly speaking, nung una pa lang kitang makita ay gusto na kita. So tell me more about yourself. Sorry pero hindi kita gusto. Prangkang sagot niya. And I don't give any information about myself sa isang taong hindi ko type. Really? Ngumisi ito. Mas maganda, mas nakaka-challenge. You know what? Sheila told me a lot about you. Malaki raw ang problema mo. Ang mahal mong lalaki ay iba ang gusto. Is that true? Nagtiim ang kanyang mga bagang at nakaramdam ng inis kay Sheila. Kung sa bagay, baka lasing lang ang kanyang kaibigan, kaya kung ano-ano ang sinabi tungkol sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay napalunok siya nang makita ang iniaabot nito sa kanya. Try it. Hikayat nito. Malilimutan mo ang lahat ng problema mo. I assure you that, Vanessa. Sandali siyang natigilan sa kinauupuan. Umiinom siya, naninigarilyo. Pero ni minsan ay, hindi pa siya nakakadikim ng bagay na yon, kahit na minsan ay curious siya. Namalaya na lamang niya ang sarili na tinatanggap ang ibinibigay nito. Subalit bago pa niya iyon mabuksan, ay may isang lalaki nang humablot niyon. Miguel? Nagulat niyang sabi nang makita ang nakatiimbagang na lalaki. What are you doing here? Hindi ito sumagot. Basta na lamang siyang hinila patungo sa sasakyan nito. Sumunod si Ben at tinangkang pigilan si Miguel. Ngunit isang malakas na suntok ang pinadapo nito sa pisngi ng lalaki na ikinabalaan rin nito sa damuhan. Bumangon ito at takmang muling pipigil. Ngunit naisakay na siya ni Miguel sa sasakyan at mabilis na nito iyong pinatakbo paalis. Bakit ka ba kasi nakikialam? Malakas na tanong ni Vanessa habang lula ng sasakyan ni Miguel. Paano ang kotse ko, ha? Pababalikan ko sa driver nyo. Sagot nito. Ang mahalaga ay mailayo kita sa lugar na to. Pagkuway ipinakita ni Miguel sa kanya ang maliit na plastic na kinalalagyan ng bagay na dala ni Ben. Alam mo ba kung ano to, ha? Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi nasisira ng tuluyan ng buhay mo? Mind your own business. Napahalukip-kip niyang saad. Who are you para pakialaman ng buhay ko? Lalo nitong binilisan ang pagmamaneho sa kahabaan ng highway. Sa sobrang bilis ay halos tumalbog-talbog na siya sa kinauupuan. Ano ba? Kung gusto mong tapusin ang buhay mo, huwag mo akong idamay. Hindi ba't ganito ka kung magpatakbo ng sasakyan? Paalala nito. Hindi ba't akala mo'y pag-aari mo ang daan? Ibaba mo ako. Ibaba mo, sabi ako, Miguel. Hindi ito sumunod. Nanatiling mabilis ang pagpapatakbo nito habang diretso ang tingin sa kalsada. Nang tumingin siya sa paligid ay nakita niyang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay.
Subalit bago pa man makarating sa main gate ng subdivision, ay mabilis nitong pinihit pabalik ang sasakyan. "Bakit?" tanong niya. "Saan mo ako dadalhin, ha?" "Sa isang lugar na malayo sa masasamang kaibigan mo. Sa isang lugar na pwedeng magbago ang baluktot mong pag-uugali." "What?" Nagsalubong ang mga kilay ni Vanessa. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo ako pwedeng dalhin sa malayo. Kakasuhan kita." Wari animoy walang narinig na diniinan pa nito lalo ang takbo ng sasakyan. Hindi umubra kay Miguel ang kung ano-anong pananakot ni Vanessa na kesyo idedemanda niya ito, ipapabugbog sa mga kaibigan niya at isusumbong sa mga magulang niya. Nagsawa rin siya sa kakareklamo. Namalaya na lamang niya ang sariling tahimik sa kinaupo ang front seat at pasulyap-sulyap dito. 10:00 ang nakita niyang oras. Pagsulyap niya sa kanyang wristwatch, hindi na niya alam kung nasaan sila. Basta't ang sigurado niya ay nasa labas na sila ng Maynila. 3 oras na rin silang bumabiyahe. I'm hungry." Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi nakatiis na reklamo ng dalaga. "Walang restaurant dito." Formal nitong sagot. "Malapit na tayo sa pupuntahan natin." "Saan ba talaga tayo pupunta?" Nag-aalalang tanong niya. Kahit alam niyang hindi naman talaga siya mapapahamak sa kamay ng binata. Alam niyang matapang ito. Baka nag-aalala na sa akin sina mama at papa." Matabang nangiti ang pinakawala nito. "Nag-aalala? Kailan ka pa natutong mag-isip ng ganyan? Hindi ba't wala ka namang pakialam kung nag-aalala o hindi sa'yo ang mga magulang mo?" Hindi siya nakakibo sa sinabi nito dahil totoo naman. Pagkaraan ng lampas kalahating oras, ay lumiliko na sa isang lubak-lubak na kalsada ang sasakyan nito. Hindi nagtagal ay naging malinaw na sa mga paningin niya ang malaking gate na bakal, na sa itaas niyon ay may nakasulat na Hacienda Sebastian. Nang makalapit ay bumusina si Miguel. Humahangos na dumating ang isang pupungas-pungas na katiwala. Mukhang naistorbo ang pagtulog nito. Tumingin ito sa kanila, ngunit hindi kaagad binuksan ang gate. Bumaba si Miguel pagkaraan. "Kaloy, ako to." Pagpapakilala ng binata. "Si Miguel, ang kaibigan ni Franco. Hindi mo ba ako natatandaan?" "Oho, natatandaan ko na ho kayo. Sandali lang ho." Dali-dali nitong binuksan ang gate, habang si Miguel naman ay bumalik sa sasakyan. Nang bumukas ang mataas na gate, ay saka lamang nito ipinasok ang Ford sa malawak na bakuran. Samantalang ang dalaga ay nakamasid lamang at pinag-aaralan ng nagaganap. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagsasama ni Miguel at Vanessa sa hacienda? Tuluyan na kayang mabago ng binata ang dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po!